Kapatid po ba kayo ni Mayor TV? Shouted ko nga daw ba si Mayor TV? Ang sagot, opo, yan. Kano nagastos sir sa shipping to Manila? Fee galing Davao to Manila, umabot ng sino builder mo? So, kami nagtatanong nito lagi, magkano po ang build ninyo? Okay, yung base. Another day, another mini van vlog episode. At sa video na to, Lagalag Squad ha, sasagutin natin lahat ng mga iniwan nyong katanungan tungkol sa nakaaraan nating mini van vlog episodes. At malamang sa malamang guys ha, kung nanonood kayo nitong ating video, maaaring curious kayo, o kaya naman ay nagbabalak din kayo na magkaroon ng minivan. Kaya naman, sa video na to, sasagutin natin lahat ng mga katanungan na iniwan nyo sa ating iba't ibang social media account. So tara, simulan na natin. Maganda sa minivan Lagalag Squad, no? Very versatile, pwedeng pang negosyo, pampamilya, at syempre pwede rin gawing mini camper van. Napakaluwag ng kanyang loob at higit sa lahat, pwede mo siyang bihisan sa kahit anong gusto mo na magrepresenta ng iyong hilig or pagkatao. Kaya naman guys, para sa unang tanong, galing ito kay Vertoling9581. Sabi niya, magkapatid po ba kayo ni Mayor TV? Shout out next video. Thanks watching from Kuwait. Yan. So, sa mga nagtatanong, kapatid ko nga daw ba si Mayor TV? Ang sagot, opo. Yan. Kapatid ko po si Mayor TV. Hindi. Kapatid ko siya sa minivan. So, hindi ko po siya kapatid by blood. Pero si Mayor TV ay isa sa mga pinapanood po natin, no, pagdating nung nagbabalak tayong gumawa ng minivan. Actually, pinanood ko yung mga iba niyang episodes at nakakatuwa, nakaka-good vibes kasi yung mga episodes niya. At no, sooner or later ay magkatagpo kami ng landas ni Mayor TV. Maliit lang naman ang mundo ng social media. So, shoutout sa Mayor TV. Sana po magkita tayo. Yan yung ating unang tanong. Pangalawang tanong. Ayan. Ito maganda tong tanong na to. Sa episode natin, nakita niya, tagas po ba ng aircon yun o tagas ng langis sa ilalim ng bandang unahan? So, good observation. This is from SWAT Guy Ruiz 3033. Medyo na-curious din ako nung pagkakawa natin ng unit. Tanong-tanong na rin tayo at nag-research na rin tayo sa iba't ibang mga forums about minivan. So, yung tumutulo sa bandang harap guys, ay yung galing sa aircon. Hindi siya langis. Normal daw yon kapag kino-convert na merong tulo or konting tulo na galing dun sa air condition. Okay? Next question. Ito naman kay Annalyn Kitolim 9285. Yan. Yung height mo, sir. Yan. Maaari siguro na no? Kasi kung titingnan mo nga naman yung minivan, mukha siya talaga, maliit siya talaga, no? Kung titingnan mo, as in mini nga, kaya nga tinawag na minivan. Pero, sa loob guys, masusurprise kayo kung gaano siya kalawak at gaano siya ka-spacious. So, siguro kung bakit yung tinatanong yung height natin, ay tinatanong yun siguro kung magkakasya tayo dito sa ating minivan. Ang sagot po, kasya po ako sa minivan at ang height ko po ay 5'11". So, 5'11", kasyang-kasya sa minivan. Actually, nakakahiga pa siya dun sa likod pag finold mo yung second seat sa likod. Yan. So, comment naman to. Akala ko nung una si Mayor TV. Sabi ko pa, wow, new branding ni Mayor TV. Hehe, kamukha ni Bukbok. Yan. So, yung kanyang unit, guys, sabi ko nga, yung sa atin, pinaka-basic na unit, no? Pero marami tayong pinagawang upgrades. So, ang unit ni Mayor TV, yung si Bukbok, kung hindi ako nagkakamali, yun ay DA64W Turbo na smiley. Kaya siya smiley, kung makikita niyo yung grill sa harap, no, yung kanyang chrome, para siyang nakangiti, kaya smiley siya. So yung sa atin guys, yung basic lang, yung every van na tinatawag, yung straight seat, non-turbo. Ano namang comment, basahin natin. Mas maganda yung pinili mong second seat kasi pag tinupi mo yan, patag siya.
di tulad dun na captain seat. Galing to kay Vans 5438. Na every van yung pinili natin ay dahil dun sa option, dun sa second seat, na pag tinupi mo siya, no, nagiging flat siya. So, balak ko kasi siyang kargahan ng kung ano-ano at gamitin din syempre sa negosyo. So, yon. Ayan, sabi niya, Book 2.0. Sabi ko nga kanina, yung kay Mayor TV is DA64W na Smiley. Yung sa atin naman, DA64V na every van. So, ito kay Danny Tor 9916. Ang tanong niya, magkano nagastos, sir, sa shipping to Manila? Medyo masakit talaga sa bulsa, no, pagdating dito sa ating project minivan ay yung pagpapaship ng ating unit from Mindanao to Luzon. So, ang inabot ng ating shipping ayon sa aking mahiwagan notebook, shipping fee galing Davao to Manila dito sa ating minivan ay umabot ng 29,277.59. So, umabot siya ng almost 30K. Yan ang shipping. Depende yan guys kung saan galing yung unit niyo. Yung sa atin, pinaship natin via to go. So, ang inabot is 29,277.59. Next question sa Facebook. Ito ay galing kay JN Mark Fetzgons. Ayan. Ilan liter po makina niyan loads? So, ilan liter ba or ilang cc? Ang tinatanong niya siguro dito ay ilan ng cc or capacity ng ating engine. So, ang ating unit guys ay meron siyang engine na K6A engine, 660cc, 12 valve at 64 horsepower. So, etong unit natin guys ay non-turbo. The reason kung bakit non-turbo yung pinili natin, kasi gusto muna natin pakiramdaman yung every van and hopefully sa mga susunod pa makapag-upgrade tayo na mas mataas na unit. Sa mga advantage nitong ating every van ay napakadali niyang i-maintain. Napaka-basic ng kanyang PMS. Hindi mo na kailangan mag-turbo cleaning or just in case nga na masira yung turbo, hindi tayo mahihirapan sa pyesa kasi wala nga siyang turbo. So eto, kung ano yung mga nakikita natin na normal na sasakyan, ganun lang siya. So eto, yun yung dahilan kung bakit non-turbo yung pinili din natin. Ito, marami nagtanong nito. Boss, galing to kay Jello Loy Kagawan. Boss, pabulong naman ng pangalan ng builder na pinagkuhanan mo ng minivan. Tapos marami pa mga tanong. Kaninong builder kayo kumuha, sir? Saan po galing yan? Sir, sino builder mo? So, para sagutin ang tanong kung sino ang builder ng ating minivan, ang builder po natin ay walang iba kundi si Sir Dodong Laagan, a Surplus TV sa Tagum, Davao. Shoutout sa iyo, Sir Dodong Laagan. Actually, kinontak ko lang siya via Facebook. Medyo nahirapan na ako mag-contact sa kanya. Medyo sumusuko na nga ako nung una kasi ang tagal niya mag-reply, sa dami rin siguro ng inquiries. Tapos na-tsempuhan ko siya, yun na, tinawagan ko na siya. At the rest ng transaction namin, via online na lang or via messenger. So, shoutout sa iyo, Sir Dodong Laagan. More minivan builds to come. At syempre, shoutout sa mga team Dodong Laagan din. Yan. Tapos, eto pa ang tanong. Gaano daw katagal yung shipping from Davao to Luzon? So, yung sa atin, guys, pinikap nung unang episode natin, guys, pinikap natin to Manila Pier 4. So, ang estimated, no, ay 3 to 5 days. So, from Davao to Luzon, darating siya 3 to 5 days. Ayan. Next. Ito, ang mahiwagang tanong. Ito, ang dami nagtatanong nito lagi. Magkano po ang build ninyo? Okay, yung basic setup nito, Lagalag Squad, kung basic na basic unit lang, no, kay Sir Dodong Laagan, ang every van ay nagkakahalaga, yung ganito mismong unit, no, na hindi naka-set up, nagkakahalaga siya ng 200,000. Yan. So, yung 200,000 na yun, very basic setup yun, guys, no. Wala siyang kasama mga accessories, naka 12-inch steel rim, tapos wala siyang mga bumper, ladder, wala siyang stereo, wala siyang dashcam, tapos may mga iba pa tayong pinakabit dito.
Pero yung una naming contract price, no, na pinagawa natin, guys, ang unang pinakode ko sa kanya na ang kasama ayon sa aking mahiwagang notebook, contract price natin sa kanya nung una ay 235,000. So ano yung kasama dun sa 235k? So from 200, nagpadagdag tayo ng accessories na worth 35,000. Ang kasama doon, guys, doon sa 35,000 na pinalagay natin ay meron tayong Android stereo head unit with backing camera. Nagpakabit din, kasama na rin doon ang ladder, front and back bumper, at dashcam. Yan. So doon, inabot yon ng 35,000 pesos. Pero, syempre, habang tumatagal, diba, marami tayong naiisip na upgrade. So, yan yung sasagutin natin sa susunod na episode, guys, ha. Kung magkano talaga ang ginastos natin dito. Kasi, ang daming from 200, una, every van lang. Tapos, upgrade ako, naging 235k. Tapos, may mga plus na ulit. Habang papalapit, dagdag yung gastos natin. Kasi gusto nga natin na, alam mo yon, na masunod yung gusto nating bihis sa ating minivan. So, yung video na yan, medyo mahaba na tong episode na to, guys, no? Sasagutin natin yan sa next upload kung magkano ang total na binayaran natin kay Sir Dodong Laagad para sa ating unit. At kung ano-ano pa yung mga pina-upgrade natin katulad nitong awning na pinalagay natin, di ba, magkano. So, sa mga interesado or nagbabalak-balak bumili ng minivan, no, at least may idea kayo kung magkano. Tsaka yung mga pinagkakabit-kabit pa natin mga ilaw, mga busina, at kung ano-ano pa. So, yan yung abangan ninyo sa susunod na episode. At syempre, guys, ha, kung may mga katanungan pa kayo, ha, na hindi natin nasagot, let me know down in the comment section. Sagutin natin yan sa susunod na Q&A episode natin. So hanggang dito na lang muna at maraming salamat. And as always, I'll see you on the next vlog. Nars Tagalag. Ciao!